The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor! Mosh! Aba, mukhang wala pang ligo, Pastor. Kamusta? Kamusta? Malamig ba dyan? Medyo lagtsa. Bukas try nating ipakita yung labas. Medyo hindi ko alam kung malakas internet sa lobby. Pero good morning. Good morning to you, Yeah. Pastor. Today is the wedding day ng ikakasal mo dyan sa Tokyo, tama? Yes, mamayang, mga 2 o'clock pa naman yon. So, Okay. marami pa tayong oras. Alright, Pastor, inaabangan ka na nila. Ano bang magandang balita meron tayo ngayon? Well, tama si Brad Ted kanina. Gusto ko lang susugan yung sinabi niya. Wala na pong bearing yung mga bulaklak at pagdalaw. Of course, yung pagdalaw siya, naging tradisyon na natin yan naman para magkita-kita rin yung mga buhay, di ba? Mga kamag-anak mo, makita mo sa sementeryo and all. Pero tama, yung pong pag namatay na, yung pong bulaklak at yung pagdalaw natin, how we wish na nararamdaman nila yon, pero wala na nga po dahil patay na po, hindi na nila na-appreciate yon. Sabi nga ni Brad Ted, mas ma-appreciate ng mga buhay. So ngayon pa lang po, dalawin nyo na yung mga taong dapat yung dalawin. Even yung praying for the dead, biblically speaking, ako naman po, from day one, biblical lang lahat ng sinasabi ko rito. Wala akong sariling opinion dito. Even praying for the dead, biblically speaking po, ang sabi sa Bible, for a person, a man or a woman, is destined to die once and then face judgment. Pag po tayo namatay physically, we are being judged spiritually kung saan tayo ahantong. Sabi ni Apostol Pablo, an absence in the body, pag namatay, is presence with my Lord. So, pag namatay ka, either impyerno ka or langit. Wala pong waiting period, lounge, pagdadasal ka ng mga kamag-anak mo, hopefully umayos yung destination. That's not in the Bible. So, yun lang po. Yung even praying for the dead po, ngayon pong mga buhay sila, ngayon natin sila ipagdasal. Yan. Anyway, pasok na po tayo. Good morning, Tita Belen Ong. Ayan, Tita Belena at Tita Susan, nakikinig ngayon, nasa kabilang floor lang. Tito Arman at Tita Nida C. from Calapan, Mindoro. Ayan, mamaya magkita tayo sa wedding. Leadership qualities po ang pinag-uusapan natin. Pag sinabing leadership qualities, whether nasa bahay ka as a husband o sa father, politiko ka ba, CEO ka, or student leader ka, ito yung mga leadership qualities na pwede mong isa pamuhay at pakinggan at i-apply sa buhay mo. Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan. At ang nagmamataas ay ibabagsak. Ang ganda po sa English version yan, pride goes before destruction. An arrogant spirit before a fall. So pag nakita raw po natin yung taong mayabang, kabuntot na niyan, pagkabagsak niya, destruction. Pag may arrogante, babagsak yan. Kumbaga, there's no way around it. Kasunod yan, kabuntot yan. Ang taong mayabang, eventually babagsak. Alam niyo po ba yung pride ang nagdulot kay Eva at Adan para salagin nila yung utos ng Diyos na huwag kainin yung prutas? Pride yun. Kasi sabi nung serpent, actually pwede ka maging Diyos. Okay? And from day one po sa Garden of Eden hanggang ngayon, yan ang pang-lure sa atin, yan ang temptasyon sa atin ni Satanas. Pwede ka naman maging Diyos. Gawin mo yung gusto mo. Kung feel mo, gawin mo kahit mali. Ayan, di ba? Bigyan mo ng luho yung buhay mo kahit illegal at immoral. Kasi you can be like God. Yan din po hanggang ngayon ang ginagawa ni Taning sa atin. Yung pride din po kasi nagpabagsak kay Lucifer. Okay? From being an angelic being to becoming a cursed being. Okay? Ang dating part ng angelic host, si Lucifer, naging satanas siya because of pride. At sinabi po sa Biblia, gusto niyang umupo sa trono ng Diyos. Kahit po yung mga Pharisees, lahat po yan puro pride. At ikaw na nakikinig ngayon, na may pahiram na temporary leadership position sa'yo, always stay humble. Alam niyo po kasi, yung pride, poison yan, laso niyan sa puso. It hardens your heart eventually. Hindi ka magpapatawad, yayabang ka, i-inflate mo yung kakayanan mo, i-deplete mo yung kakayanan ng iba, parang feeling natin, tayo na medyo mayabang, feeling natin minsan, mas magaling tayo palagi sa iba. Madali pong mas-spot yung mga prideful na tao. Gusto nilang pag-usapan lagi sarili nila. Gusto nila yung opinion nila, accomplishment nila, ayaw nilang pag-uusapan yung iba, ayaw din magpa-correct ng mga taong prideful. Feeling nila tama lahat ng ginagawa nila at pag nagkamali,
hahanap sila ng sisisihing iba. So sa mga kagawad, kapitan, mayor, tatay, CEO, lagi po tayong magpakumbaba kasi po ang sabi rin sa Biblia, God opposes the proud. Kinakalaban daw ng Diyos ang mayayabang, but He gives grace or grasya or awa sa mga taong mapagpakumbaba. Kaya po, again, humility is attractional. Gusto natin yung mga taong, alam mo, ang yaman mo pala, ba't hindi mo sinabi, oy, ang taas pala ng posisyon mo, bakit napaka-humble mo? Mas gusto natin yung mga taong mapagpakumbaba kaysa sa mga taong wala namang say pero ang yayabang. So, Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa mga reminders natong si Solomon, si King Solomon sa Proverbs. Tunay nga po na ang pride ay walang magagandang ending. Laging ending na to ay kabagsakan at ikakasira ng tao. So Lord, tulungan niyo po kaming i-check yung sarili namin. Sobrang na ba kaming yabang? Puro sarili na lang ba pinag-uusapan namin? Ayaw na ba naming magpakorek? Lord, help us to be humble because you are always on the side of the humble. Bless us, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. And Lord, muli kaming nananalangin para po sa inyong pag-aalaga continuously kay Brad Jeff, sa kanyang pamilya, at sa kanya pong pagmimisyon, nasan man pong panig siya ng mundo ngayon. Alagaan niyo po ang aming mga takapakinig, lalo na ang mga umaagapay sa mga nangangailangan ng hindi man lang po nagpapakilala. Lord, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga uring manggagawa na ngayon pinakikinig sa amin, lalo na ang mga galaw sa mundo ay patas. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Brad Jeff, may nagtanong sa akin kahapon, bakit daw Japan? Sabi sa akin, hindi ko na natanong, bakit Japan Bakit dyan sila nagpakasal? ang pinipili ng iyong ikakasal? Oo. Oo. Mayroon bang makabuluhan? Something really special? Ang sagot ko, bakit hindi? Hindi, joke lang. Japan po. Paborito po nilang lugar nung mag-asawa Oo yung Japan. naman. Saka, di ba, Cha, alam mo yung Japan, yung acrostic ng Japan? Just always pray at night. Yun na no? nga. Totoo, I agree dun sa mag-asawa. Favorite ko nga yan, di ba sabi ko sa'yo, baby? Actually, kahit Favorite naman... nila to. Favorite ko yan, ang din kasi napuntahan ko, kaya favorite ko siya. Kaya pala naging favorite, yun lang ang napuntahan. Hindi, iba ang bait ng tao sa Japan. Mababait. Saka Ted, they like food na talagang yung food is an art, hindi lang basta luto. So they really love the food and the culture din ba. So they often come here. Kaya po ito yung napili nila, maging memorable yung kanilang wedding. Yan. Kasi akala ko sila ay mahilig sa mga produktong made in Japan. Hindi made in China, Hindi, pero kahit So, ilan- na, ako, kahit, I'm na, very kahit curious. na sa ang kapang lugar magpakasal, Oo. ito lang yung atin ha, oo, magpakasal, valid yan sa Pilipinas. So itong officiating nitong si Brad Jeff, that's valid in the Philippines. Of course. Kahit na sino pong Pilipino ha, Pilipino sa Pilipino na mag-aasawa, kahit saan ka pa kasalin ni Brad Jeff. Yung kasal na yan ay valid. Yan ang yan ang kinikilala. Hindi pa pwedeng, doon mo kami ikasal sa sa Las Vegas kasi doon madali lang ang divorce. Kasal ngayon, Pero divorce usually bukas. Hindi kasi- pa pwedeng katwiran yung girl, ha? Oo, hindi talaga. Tsaka hindi usually nasa kasi, lugar yan, kundi nasa batas. pagka Christian wedding, nauuna na yung wedding sa munisipyo bago yung rights sa Yes. kung So saan pwede man bang yung magpakasal? Ganun siya. Ganun Brad, ang ginagawa. Lahat ba dapat merong kasal sa munisipyo? Yes. Brad Ted, legally sa Philippines muna and then pag outside of the country, it will be a renewal of vow. It will be a marriage celebration, kumbaga. Pero ikaw ba, But ikaw ba, initially, dapat sa Philippines. ikaw- Or ikaw sa, ba, Brad Ted, sa embassy ng bansa na yon. Philippine Embassy. ikaw ba before ka magkasal, hingi ka muna ng marriage license? Kung outside of the Philippines, yes, Brad Ted. Ganun siya, baby. Pagka Christian wedding. Marriage license. Yeah. Hindi, kumbaga, jurisdiction nauuna ng, yung kasal kay mayor, ganyan, sa munisipyo, bago yung kasal talaga, kung saan man yung pipiliin na venue ng mag-asawa. Or Brad Ted, kasal ka sa Pilipinas sa church wedding. Yan, like in church. the case na ito, kakasal ko. Oo.
Sa Church Catholic wedding na kasi, di ba, sinasal. baby, rekta na. As in, sa church, isa lang. Valid agad yon. Oo. Yes. Parang City Hall din yun. Parang munisipyo. Kasi parang, Huwag ka magkalala, Brad Ted. Hindi, Pag kasi- ikaw ikinasal ko, kahit walang Kahit saan daw, ikakasal ka ni Pastor. Kahit sang, yan, lupalop ng mundo yan. Maghininang makasal ka ako. lang. akala ko ba kayong dalawa'y kaibigan ko? Oh. Kaya nga, support kami. Ha? Support. Hindi, ayos-ayos ng buhay mo, guguluhin nyo. Oh, ikaw talaga. Ayan ka na naman. Bilang si Chacha Tinatakot mo na naman yung mga gusto magpakasal. Ha? Tinatakot mo na naman. Ano nananakot ako? Oh. Si Haring Solomon nga, nagsasabi. Ano sabi? Ha? Ano sabi? Ha? Ano sabi? Ha? Ano sinasabi? Ang lahat ng bagay sa mundo'y walang kabuluhan. Ayun lang. Okay. O sige, so Brad Jeff, ha? So, enjoy and relax and keep us posted. Tomorrow, Friday, nandiyan ka pa rin. Yes, Brad Ted. Yeah. Okay, sige. So, yung aking sinasabi, kung may time lang naman, tsaka pwede i-hand carry yon kung sakasakali. Nag-aabang nga ako, Brad Ted, na tumawag sa akin kung may fan ka rito sa Japan. Uy, mga nanonood sa atin Joke dyan lang. sa YouTube Live. Good Opo. morning! Sige, salamat na marami Brad at mag-iingat kayo and God bless you and your mission dito nga sa iyong pagpunta dyan kasama ang buong delegasyon, ang buong entourage nito pong masayang pamilyang ito. Kaya sabi nga po nila, why not, di ba? Why not? Sige, so Brad, go ahead. Maraming salamat, Brad Ted. At siya, again, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. See you tomorrow. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.